Alright. Welcome guys here sa House and Lot Finder PH at andito tayo ngayon sa Camellia, Batangas City. I-feature natin dito yung last biggest house dito sa location. My name is Justin Rieta and welcome dito sa House and Lot Finder PH. We are here sa Alangilan, Batangas City, and as we can see, nandito tayo ngayon sa Fiona. Kung sinusubaybayan nyo ang Camellia, ito yung pinanggalingan ng ating Freya at saka Greta. Ito yung pinakamalaking bahay dito sa Camellia na may offer natin, and this is a ready for occupancy guys. Installment, ready for move in anytime. This floor area of this house is 110 square meters and the lot area is 167 square meters. So yung floor area natin guys is nahahati sa dalawa. So kung ito is 110, divide nyo lang kasi first floor at saka second floor. So this house, meron na siyang garage, meron na siyang balcony, and kung mapapansin natin sa loob, wala pa nakakatira dito guys ha. Ready for occupancy siya, may mga abang na siya ng kuryente, lilinyahan na lang natin after natin mag-move in. Camellia Alangilan is the first project ng Camellia dito sa Batangas City. Ito yung pinakamaliit actually. Way back 2016, ito yung binibenta namin, and this is the last house na natitira dito sa project na to. So samahan nyo ako dito sa ating balcony. Okay, dito ngayon tayo sa balcony side and sa garage. So basically kasya dito, dalawang sasakyan guys, kasyang-kasya rito. Para lang magkaroon kayo ng preference kung gaano ako tangkad. I am 5'9" in height. Okay, nandito naman tayo sa back of the house side. Ito pwede natin gawing garage, pero basically ang aking advice dito is gawin natin for garden or for utility area, lalo dito sa likod. So pag paumanhin nyo na guys yung ating back area of the house, kasi ito is aayusin pa pag na-turn over sa ating bahay. So as we can see dito sa harapan ng bahay, we've got plenty of space for our garden. So napakalaki niya. Okay, we might as well use this for a car park. And in this right side, by the way guys, this lot is a corner lot, so napakaganda niya. Pwede mo siyang gawing garden o pwede mo din siyang gawing parking lot. So basically, apat na sasakyan kasya rito. Samahan nyo ako dito sa likod. Okay, so ito yung side ng bahay na merong malaking space pa for your garden. Pwede natin gawing garage yan. And pinuntahan natin kanina yung left side ng bahay. Meron tayong space doon for utility area. Pero in this side, you might as well make this side also an area for a utility area too, or a lanay. So access kasi nito is yung ating kitchen. So basically, meron na tayong kitchen dito sa loob, pero pwede pa rin tayo maglagay dito ng dirty kitchen sa labas. Okay. So nandito tayo ngayon sa loob ng bahay, in which this is by default, ito na yung makikita natin for your turnovered house. And right away after natin pumasok ng pinto, this is our winding staircase. So mamaya natin pag-uusapan to guys. And on the right side, bubungod sa atin dito yung first bedroom. So we've got a 1, 2, 3, 4, 5 bedrooms ng bahay na to. Punta muna tayo dito sa proposed kitchen. Okay, so by default, ito yung ating proposed kitchen. So hindi siya masyadong malaki in my perspective. But then again, we've got an option na maglagay ng dirty kitchen sa labas or utility area in the right side and the left side of the house. Okay, this is the first toilet and bath of this house dito sa baba. So ito yung pinaka nag-act as a common toilet and bath, and we've got 2 toilet and bath pa sa taas. Pakita natin sino mamaya. Basically meron na siyang tiles, meron siyang small window dito. So tara, tingnan natin yung first bedroom. Okay, this is the first bedroom, and mapapansin natin lahat naman ng window dito is aluminum white window, and once again, I am 5'9". So magkakameron kayo ng reference kung gaano siya kalaki at kalapad. And by the way guys, meron tayo dito, pagkalipat natin meron na agad tayong storage area for our used items. And by the way, naka-tiles to guys ha. So tingnan natin kung gaano siya kalaki. Okay, this is enough space for your anik-anik. Okay, the first bedroom na pinasok natin, this one, has its own toilet and bath. This toilet and bath is slightly bigger sa ating pinasok na una. Meron din siyang tiles hanggang dito, pinturado na siya, at meron ng mga abang dito for our faucet. Kita natin, wala pa talaga nakagamit sa bahay na to kasi
Nakabang pala yung ating mga tubo for our faucets. Kompleto na yung bathroom fixtures, meron tayong lavatory. So we've got an access din dito sa ating lanay area, accessing the utility area, which is a very good and wise use of space. Samahan nyo ako guys, sa taas. Itong handrail natin for safety is meron tayong wood and metal bars. And we've got here a winding area. Okay naman siya. Okay yung space niya. And we've got here a light access para kapag daylight makaka-conserve tayo ng energy. Kasi this alone will brighten up the place. Ito na sa taas, hindi siya na-open, but this one is for ventilation, which will give us the air that will circulate around the house. Kasi marami ng bintana sa baba and dito second floor ganun din. Rest assured na maaliwalas yung place para sa taas. Okay, pag akyat natin dito, we've got an access for this mini corridor that will give you an access dito sa ating first bedroom, second bedroom, and the third bedroom. And, okay, so this is the family area of this house. Meron sa baba, meron din sa taas. Ang laki ba naman ng floor plan ng bahay na to? Siyempre, wise na lagyan natin ng space for that wanted family area. Okay, then first, pasukin natin yung first bedroom. Okay, this is the first bedroom na merong sariling toilet and bath. This bedroom has a decent space. Sabi ko nga sa inyo kanina, I am 5'9", so hindi ako ulit ng reference kung gaano siya kalapad. Hindi ko abot yung ceiling, no? Okay. Okay, meron tayo ditong advisable na format dito sa room na to. Ang bed is dito. Dito yung ating cabinet to give us more space dito. Queen size, king size, pwede dito. So tara, tingnan natin yung ating ensuite toilet and bath. So dito, ito yung ensuite toilet and bath. Ano siya kataas, yung tiles na hanggang dito. So kompleto naman siya sa bathroom fixtures. So we've got here a small window, sliding window, tiled door, PVC standard dyan na ginagamit sa mga toilet and bath. Okay, puntahan naman natin yung second bedroom. Tara. Nakakatawa ito no? Yung family area, accessing all the rooms. Yung nagustuhan ko sa bahay na to, yung kanyang pagiging maaliwalas. So this is the second bedroom. And this bedroom is merong sariling toilet and bath. So yung sinasabi ko kanina sa baba na meron siyang shared toilet and bath, yung natitira natin na 2 bedrooms, ito yun. So tingnan mo natin yung size niya. Wooden door din siya. The height. Pag ganito naman, so single bed ka siya rito. Diba uso naman yun yung mga loft type of workplace or sa mga bata double deck. So pwede rito yun. Single. The bunk bed, yung loft bed will do. Okay, tira natin yung second room muna. Tapos ito yung toilet and bath na share silang dalawa. And this is the third bedroom. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina. So basically pareho sila ng size ng third bedroom. Okay, so pasukin natin yung shared toilet and bath. Okay, bathroom fixtures, kompleto na, naka-tiles na siya. Lavatory, nakaabang na yung gripo natin, yung shower natin, meron tayong small sliding window doon. And ito yung sinasabi ko kanina. So, bedroom. Napaka-clever ng engineer dito, no? Yun nga lang, ilalak mo to kasi pwedeng magkasabay kayo pumasok ng nasa kabila. Punta naman tayo sa ating terrace at saka sa balcony natin. So yung ating family area kanina is merong access dito sa ating terrace. Tara. Okay, so ito yung terrace natin. Hindi siya ganun kalakihan, no? Pero ito yung ating balcony. Ito yung malaking part. Ito yung tambayan. Okay, this is the last part of the house. Ang gusto ko dito kasi yung malaki yung part na to. Kasi usually kapag ayaw natin magkagulo sa kwarto natin kung may mga bisita tayo, dito tayo tatambay, mag-chill. Overlooking dito yung ating community. Napaganda ng location na to kasi this is a corner lot in phase 1. So 1 minute, nandun ka na sa gate. Kompleto na rin siya ng amenities like swimming pool, clubhouse for our gatherings. Okay, that's basically it in this house si Fiona, the last and the biggest house here in Camellia, Batangas City proper. So ito yung pinakamalaking bahay dito na natitira. So grab nyo na guys, tingnan natin yung details. Ito yung details, lalagay ko na lang sa baba. And I will see you on our next one. This is Justin Rieta and thank you for watching House and Lot Finder PH.